Asawa ko? Nasaan ang asawa ko? Ilabas niya siya! Sa harap ng isang matayog na gusali, sa tapat ng makintab na salamin ng Monteverde Holdings, isang di pangkaraniwang eksena ang biglang kumuha ng atensyon ng lahat. Isang babaeng gusgusin, may suot na butas-butas sa duster at nakapaa, ang sumisigaw habang tumatakbo papunta sa entrance. Ang buhok niya ay tila hindi nadapuan ng suklay sa loob ng isang dekada at ang buong katawan niya halos magkulay-uling na. Si Thea, na nagpapanggap na isang taong grasang baliw. Gavin! Asawa ko! Dumagundong ang kanyang sigaw. Ang mga empleyado na nasa labas ay natigilan. Diretso siyang tumakbo papasok ng lobby. Hinawi ang isang gwardyang nagtatangkang pigilan siya. At niyakap ang isang standee ni Gavin Monteverde, ang CEO ng kumpanyang yon. Bakit mo ako iniwan, asawa ko? Bakit? Ang receptionist hindi alam kung tatawagin ng security o kukuhanan na lang siya ng video. Ang janitor napahinto sa pagmamap at napakamot ng ulo. Sa mismong sandaling yon, bumukas ang pinto ng elevator. Lumabas ang isang matangkad na lalaki na nakaitim na suit, maayos ang buhok, at may seryosong ekspresyon sa muka. Si Gavin Monteverde. Sino ka? Ha? Napahinto si Gavin sa gitna. Nang makita ang eksenang yon, si Thea, mahigpit pa rin nakayakap sa standee nito. Niyayakap ito na parang long-lost husband niya ito. Napatingin si Gavin sa receptionist na tila nang hihingi ng sagot. Pero nagkibit-balikat lang ito. Ano to? Ba't hinayaan niyo to makapasok? Nagangat ng tingin si Thea at sa isang iglap, para siyang asong nakahanap ng isang taong magmamahal sa kanya. O di kaya masamang tawagin, mas nahanap niya ang kanyang nawawalang amo. Dali-dali siyang tumakbo para yakapin ang lalaking tinatawag niyang asawa. Asawa ko! Bitiwan mo nga ako, sino ka ba? Asawa mo ako? Bakit mo ko iniwan, Gavin? Pinilit itong alisin ang pagkakayakap niya. Ngunit mas sumigpit lang ang yakap nito. Oy miss, di kita kilala ah. Sabi nito, pilit na tinatanggal ang mahigpit na kapit ni Thea sa kanya. Paano mo nasasabi yan, mahal ko? Hagulhol ni Thea, sabay apostalo sa kanyang braso. Sabi mo magsasama tayo habang buhay, tapos iniwan mo na lang ako bigla. Ang sama-sama mong tao. Miss, pwede ba tumigil ka na? Pinapahiya mo ako sa mga empleyado ko. Hindi kita kilala. Lalong lumakas ang hagulhol ni Thea. Napatingin na ang mga tao sa paligid. Ang ibang empleyado nagtago sa tabi ng mga halaman para panoorin ang eksena. Ang receptionist nag-aalangan kung dapat na ba niyang tawagan ng security. Pinalayas mo ako, di ba? Sigaw ni Thea sabay apos ulit sa braso niya. Sabi mo hindi mo ako kayang buhayin, na hindi mo kayang pakainin yung anak natin. Anak? Oo, Gavin. Dali-daling imuko si Thea. Dinukot mula sa loob ng suot niyang duster ang isang luma at maruming teddy bear. Ito yung anak natin o si Baby Banban. Si Gavin, isang respetadong informant at corporate strategist, hindi makapaniwala na may babaeng nagsasabi sa kanya sa harap ng publiko na iniwan niya ang isang stuffed toy. Miss, huwag mo akong tawaging Miss. Mrs. mo ko. Asawa mo ko. Kinasal tayo sa France. Napalanok si Gavin. Hindi tayo kasal. Bakit mo nalimutan yung anak natin? Madrama niyang sigaw sabay dampot sa teddy bear at inilapit sa mukha ni Gavin. Tignan mo siya. Malungkot siya, Gavin. Iniwan mo siya. Ilang taon na siyang nabuhay na walang daddy. Miss, hindi yan bata, teddy bear yan. Bata siya sa puso ko, Gavin. Okay. Huminga ng malalim si Gavin at nagpakawala ng isang pilit ng ngiti. Ano bang gusto mo?
Ano pa? Di ikaw? Please lang, bumalik ka na sa akin, mahal ko. Guard! Guard, labasin na to. Utos ni Gavin. Palihim na umirap si Thea. Nalumaygo na rin mula sa lalaki. Isang maliit na flash drive ang nakuha niya mula sa bulsa nito. Lihim siyang napangiti. I love you, mahal ko. Kiss mo nga si baby Bonbon. Nang aasar pang sabi ni Thea. What the hell, miss? Tama na nga. I'll throw you out of this place. Hindi na naghintay pa si Thea. Kusa na siyang umalis sa lugar. Pabalik-balik ang tingin niya sa likuran dahil baka sinusundan pa siya ng mga tauhan ni Gavin. Pagbalik ni Thea sa hideout, halos pasalampak siyang bumagsak sa upuan. Kinalas niya ang suot na gusgusing duster at ipinalo sa lamesa. Napahalakak si Baron, ang nakababata niyang kapatid. Ano ate? Nanalo ka ba sa Best Actress Award na yan? Huwag mo nga akong asarin, Baron. Iritadong sagot ni Thea. Ang hirap kaya umarte ng ganun. Wisit niyang si Gavin. Pahirapan mapabagsak. Lupit mo gumawa na eksena. Nasaan si baby Bonbon? Imbes na sagutin, ibinato ni Thea ang maliit na flash drive kay Baron. Igilan mo ako. Check mo na yan. Agad na isinaksak ni Baron ang flash drive sa laptop niya. Saglit lang, lumitaw ang laman. Parehong napakunot ang noon nila. Wala? Tanong ni Thea. Walang kahit ano. Sagot ni Baron. Parang bagong format lang to flash drive. Walang files kahit isa? Tumaas na ang kilay ni Thea. Nag-scroll pa si Baron. Nag-check ng hidden files pero wala talaga. I-picture nga ni Gavin, wala. Pwedeng may encryption, pero kung di natin to mababasag, useless. Saglit na katahimikan, pareho silang nakatingin sa screen. Umaasang may biglang lilitaw. Nahampas ni Thea ang lamesa. Nawala yung dangal ko para sa flash drive na walang laman? Yan ang sinasabi ko eh. Dapat sinagad mo na. Biro ni Baron. Sinipa siya ni Thea sa binti. Sira ulo ka. Maya-maya, nag-initiate sila ng secure call kay Joaquin. Agad sumagot ang kanilang boss. Bakas sa boses nito ang inis. No meron. Tanong ni Joaquin. Nakakuha ko ng flash drive kay Gavin pero walang laman. Ano ibig mo sabihin? Literal na wala. Baka may encryption. Pero kung di madidecrypt, sayang lang ang effort. Thea, I told you, kailangan natin makakuha ng ebidensya laban kay Gavin. Hindi ako tatanggap ng wala. Ginawa ko ang lahat, boss. Nagkalat ako sa harap ng kumpanya niya. Tinakbuhan ko yung mga gwardya, nagdrama ako ng wagas, naglagay pa ako ng teddy bear na kunwari anak. Narinig niyang huminga ng malalim si Joaquin kaya tumigil na siya. Hindi sapat yan. Gawan mo ng paraan, hindi pwedeng wala. Tanggalin mo na lahat ng hiya sa katawan mo. Hindi rin pwedeng pilitin, boss. Sabat ni Baron. Walang file, walang file. Then find another way. Napakuyom ang kamao ni Thea. Alam niyang hindi tatanggap si Joaquin ng pagkatalo. Anong gusto mong gawin namin? Find out where Gavin keeps his real files. If that flash drive is useless, get inside his office. Nagkatinginan sina Thea at Baron. Ito na naman sila. Trespassing na yan, bossing. Sabi ni Baron. Isagad na natin. Ayoko makarinig ng excuses. Tumahimik si Thea. Hindi niya gusto ang takbo ng usapan pero wala siyang choice. Fine. Pero kailangan namin ng mas maraming intel. Figure it out. Sagot nito at namatay ang linya. Paano natin papasukin yung opisina ng demonyong yun? Inis na tanong ni Thea. Wala tayong choice. Kailangan nating bumalik sa teritoryo niya. A-acting ka ulit with your best role as taong grasa na baliw. I hate this life. I really hate this life. Inis na saad ni Thea at nagdabog pa. Umalingaw-ngaw yon sa buong kwarto. Hindi na nagawa ni Thea ang umangal ng matagal. Alam niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi bumalik sa Monteverde Holdings. At kung kailangan niyang magpanggap na baliw na taong grasa ulit, gagawin niya.
Mas mapanlin lang, mas tuso. Okay, Baron. Aniya, habang iniikot ang daliri sa hangin. Kung babalik ako doon, kailangan natin na ibang approach. Gawin mong mas wild. Sagot ni Baron habang tinatanggal ang laman ng flash drive sa laptop niya. Yung tipong wala na talaga makapigil sa'yo. Wild? Umismid si Thea. Last time, sumigaw na ako ng asawa ko sa harap ng lahat. Pinayakap ko pa si Gavin kay Baby Banban. Anong next level nun? Ngumiti si Baron. Isang ngiting may halong kapiliwan. Ate, may naisip ako. Pero promise kailangan mo itong paghandaan. Nagdiskusyon sila buong gabi. Kinabukasan sa parehong harapan ng Monteverde Holdings, isang bagong eksena ang nagaganap. Basang-basa si Thea. Suot ang isang makapal na sinadyang dumihan na jacket at may hawak na lumang lata ng sardinas. Gumulong siya sa entrance. Oh, mga alipin ng kapitalismo! Sigaw ni Thea habang patuloy ang paggulong sa sahig na parang nawala ng bait. Napatingin ang mga empleyado sa kanya, litong-lito. Ang mga multo ng kahapon, nakikita niyo ba sila? Tinuro niya ang kawalan habang pinalo-palo ang sarili gamit ang lata ng sardinas. Isang gwardya ang lumapit. Miss, bawal ho kayo dito. Huwag niyo akong ipagkanulo sa mga diablo. Kukunin na nila ako. Bigla niyang sinabunutan ng sarili at tumakbo paikot sa entrance. Nagkagulo ang mga empleyado. Ang receptionist halos masamid na sa iniinom niyang kape kakatawa sa kanya. Ang iba naman natatakot. Dumating ang 3 gwardya para sana pigilan si Thea. Pero bago pa sila makalapit, bigla itong naghubad ng jacket, ibinato sa isang empleyado at bumalandra sa harap ng pinto. Gavin Monteverde, kukunin ko ang kaluluwa mo bilang kabayaran sa mga kasalanan mo sa aking mga ninuno. Saktong pagbukas ng elevator, lumabas si Gavin. Nanlaki ang mga mata sa eksena. Oh my God, here we go again with this crazy woman. Napabulong na saad nito sa sarili. Nang makita siya ni Thea, para siyang sinaniban. Aha! Ikaw na naman! Asawa ko! At sa isang iglap, tumakbo siya palapit kay Gavin at niyakap to. Gavin, napatawad na kita. Tanggap na kita bilang ama ng aking mga espiritu. Nanginig ang labi ni Gavin. Ano? Ipangako mo sa harap ng mga halimaw sa ibabaw ng aking ulo. Napatingin si Gavin sa ulo niya. Walang kahit ano roon. Mabilis na sumenyas ang guard sa kasama niyang tumawag ng backup. Pero bago pa makalapit ang kahit sino, nagpatihulog si Thea sa sahig at gumulong papasok sa lobby. Dito na siya hinabol ng mga gwardya. Pero may iniwan siya isang maliit na device sa likod ng reception desk. Bago siya mahuli. Kunwari kumakapit lang siya rito. Ngunit isang bug iyon na magbibigay kay Baron ng access sa security systems. Miss, tama na! Sigaw na isang gwardya habang pilit siyang hinahabol. Ngunit mas mabilis si Thea. Gumapang siya na parang ipis sa makintab na sahig. Dumaan sa pagitan ng mga empleyado na napasigaw sa gulat at bumangga sa isang flower vase. Nagbagsakan ng mga bulaklak sa paligid niya pero imbes na magpapakalmado, bigla siya nagpakawala ng panibagong sigaw. Nasaan ang mga nilalang ng dilim? Ako ang Diyos ng mga damo. Sumamba kayo sa akin. Dumating ang 3 gwardya. Pero bago sila makalapit, bigla siyang nagpagulong-gulong ulit. Tumayo na parang robot at nagsimulang umindayog para sumayo na parang isang baliw. Napanganga si Gavin Monteverde. Hindi makapaniwala sa 2 beses na pag-atake sa kanyang dignidad. Bit-bitin na yan. Ilabas ngayon din. Utos niya. Bago lumapit ang gwardya, biglang tumigil si Thea at sinapo ang tiyan. Hindi ko mapipigilan. Baby Banban, ilabas mo ang kapangyarihan mo. Sabay hugot na isang stuffed toy mula sa loob ng jacket niya at sinabunutan ang sarili.
Bilisan mo, Gavin! Sabihin mo mahal mo pa rin ako bago lumabas ang demonyo nagpupuyo sa aking kaluluwa. Hindi kita kilala! Sigaw ni Gavin. Sakto namang dumating ang dalawa pang security na may hawak na posas. Ngunit bago pa siya ma-corner, hinagis ni Thea ang stuffed toy kay Gavin at naglupasay sa sahig. Sa kalituhan ng lahat, mabilis siyang gumapang palayo at hinablot ng isang mop ng janitor. Hindi niya ako mahuhuli! Sigaw niya sabay gamit ng mop bilang sandata at ikinampay ito sa ere na parang espada. Pero huli na. Dalawa sa mga gwardya ang nakalapit sa kanya. Miss, tapos na ang palabas mo. Habang pinipilit siyang palabasin, napangiti siya ng bahagya. Mula sa earpiece na nakatago sa kanyang tenga, narinig niya ang tinig ni Baron. Ate, pasok na tayo sa system. Habang inilalabas ng gwardya si Thea sa harapan ng gusali, itinapon niya ang huling banat. Babalik ako, mahal ko! Sigaw niya. Napangisi si Thea. Mission accomplished. Inilayo siya ng mga gwardya. Balak siyang dalhin sa presinto pero nagtatatakbo na siya ng mabilis. Nakauwi na si Thea sa hideout. Inabutan siya ni Baron na isang towel habang pinapanood nila sa laptop ang live feed mula sa security cameras ng kumpanya. Sabi ko sa'yo, mas wild. Natatawang komento ni Baron. Baliw na ako sa ginagawa natin. Tanga. Legit na baliw ka na rin sa paningin ni Gavin. Pero worth it. Ang bag mo gumagana. Sagot ni Baron habang iniska ng CCTV. Napangiti si Thea. So ano na? Ngayon, papasukin natin ang opisina niya. Nagtama ang tingin nilang magkapatid. Alam nilang wala nang atrasan to. Gabi tayo papasok. Wala nang mga empleyado. Konti na lang ang security. Malamig ang hangin na sumapit ang hating gabi. Nakatayo si Thea at Baron sa loob ng isang lumang van, nakaparada sa isang eskinita na may tamang distansya mula sa Monteverde Holdings. Ang mga ilaw ng gusali na natiling bukas, pero gaya na inaasahan nila, halos wala ng tao sa loob maliban sa mga security personnel. Check mo ulit ang access points. Utos ni Thea habang inaayos ang utility belt na suot niya. 5. Ang gwardya naka-duty. Isa sa main entrance, 2 sa second floor, 2 pang nagro-ronda sa loob. Saad ni Baron habang nakatutok sa laptop niya. Elevator access. Nakakuha na ako ng temporary override code bago nila matanggal yung bug mo sa system. Pero may oras lang to. Once na mag-trigger ang security protocol, kakailanganin natin gumamit ng ibang paraan. Tumango si Thea. Inilabas niya ang kanyang gear. Isang rope launcher, isang stun gun at ilang smoke pellets na dala nila kung sakaling kailanganin. Tumingin sa kanya si Baron. Handa ka na ba? Napangiti si Thea. Lagi. Sa loob ng 1 minuto, nasa gilid na si Thea ng Monteverde Holdings, nakasiksik sa anino ng gusali. Gamit ang rope launcher, mabilis siyang umakyat papunta sa 2nd palapag kung saan may bintanang nakaawang. Isang gwardya ang nakatayo sa pasilyo. Pero bago pa nito mahalata ang pagpasok niya, inilabas ni Thea ang kanyang stun gun. Napahandusay ang gwardya sa sahig bago pa ito makasigaw. Agad siyang hinila ni Thea sa isang madilim na sulok. Siniguradong hindi ito mahahalata na iba pang security. Baron, nasa loob na ako. Bulong niya sa comms. Kaliwa sa dulo. May hagdan, papunta sa opisina ni Gavin. Pero mag-ingat ka doon. May motion sensor sa hallway. Mabilis na tinignan ni Thea ang paligid. Napansin niya ang maliit na kamera sa sulok ng pader. Kumikislap. Ang pulang ilaw nito. May paraan ka bang patayin to? Teka lang. Saglit na katahimikan bago muling nagsalita si Baron. Okay, binigyan kita ng 20-second window. Dalian mo. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Tumakbo siya papunta sa kabilang pader. Gumamit na isang grappling hook para umakyat sa isang overhead beam. Sa kadahan-dahang gumapang sa taas ng hallway, iniiwasan ng motion sensor sa baba. Pagdating sa dulo, bumaba siya ng walang tunog, diretso sa opisina ni Gavin. Baron, andito na ako. Buksan mo yung pinto. Narinig niya ang mabilis sa pag-type ng kapatid. 3 security layers to. Give me a sec.
Habang naghihintay, may narinig siyang papalapit na yabag. Mabilis niyang nilingon ang direksyon ng tunog. 2 gwardya, palapit sa kanyang kinalalagyan. Kailangan ko na itong buksan ngayon, Baron. Bulong niya. Ramdam ang pagtaas ng adrenaline sa katawan niya. Eto na, ate. Bumukas ang pinto at mabilis na pumasok si Thea bago pa siya makita ng mga gwardya. Madilim sa loob ng opisina ni Gavin, pero sapat ang ilang ilaw mula sa bintana para makita niya ang interior. Isang malaking desk sa gitna, mga leather na upuan, isang painting sa dingding. Pero ang hinahanap niya, nasa likod nito. Inangat niya ang painting at gaya ng inaasahan niya, naroon na isang digital safe. Baron, may safe dito. Bigyan mo ako ng serial number. Tinignan ni Thea ang keypad ng safe. Binasa ang serial code. Sa loob ng ilang minuto, sumagot si Baron. Model Z700. Kaya yan. Madali ba? Depende. Kung ano ang security setting ni Gavin. Mabilis na kinuha ni Thea ang isang maliit na electronic hacking device mula sa kanyang belt at kinabit to sa keypad. Nagtagal ng ilang segundo bago bumukas ang screen. Bilisan natin, Baron. Bulong niya habang nararamdaman ng pawis sa kanyang kamay. Okay, almost there. Biglang bumukas ang safe. Sa loob, naroon ang isang stack ng confidential files, isang USB drive, at isang cellphone. Agad na kinuha ni Thea lahat at isinilid sa kanyang pouch. Thea, may problema. Biglang sabi ni Baron. Anong problema? Isang gwardya. Napansin ang offline na camera. Papunta na sila dyan. Wala nang oras. Agad siyang tumakbo papunta sa bintana. Pero bago pa niya ito mabuksan, bumukas ang pinto. Hoy, sino ka? Hindi niya na hinayaang matapos ang pangungusap ng gwardya. Agad siyang sumuntok, tinamaan to sa panga, pero mabilis tong nakabawi. Bumunot ng baril ang lalaki, pero tinamaan niya ito ng isang roundhouse kick sa kamay. Dahilan para mahulog ang armas nito. Sinunggaban siya ng gwardya, pero ginamit ni Thea ang momentum nito laban sa kanya. Iniwasan ang yakap at pinaikot ito sa sahig. Kasabay, ng mabilis na suntok sa batok na nagpabagsak dito. Baron, kailangan lumabas na ako. Ani habang binubuksan ang bintana. Nakatutok sa iyo ang 2 gwardya sa labas. Napamura si Thea. Mabilis siyang lumingon sa paligid. Hinablot ang isang fire extinguisher. Binasag ang bintana gamit to. Biglang bumukas ang pinto, 2 gwardya ang sumugod. Sa isang mabilis na galaw, itinapon niya ang fire extinguisher sa direksyon nila. Tumama ito sa isa. Dahilan para mabuwal to. Habang ang isa naman napaatras, sinamantala ni Thea ang pagkakataon at tumalon palabas ng bintana, hawak ang isang grappling hook na mabilis niyang ipinana sa rooftop ng kabilang gusali. Sa isang iglap, lumipad siya sa ere habang nagpapakawala ng usok mula sa smoke pellets na dala niya. Narinig niya ang mga putok ng baril mula sa ibaba pero huli na. Nasa kabilang gusali na siya. Mabilis na tumatakbo papalayo. Thea, nasa labas na ako. Sabi ni Baron sa comms. Dumiretso ka na sa likod, nandun ang van. Mabilis siyang tumakbo, nilampasan ang alleyway, hanggang sa marating ang van. Binuksan to ni Baron at agad siyang pumasok. Go! Go, go, go! Pinaandar ni Baron ang sasakyan at sa loob ng ilang segundo, naglaho sila sa kadiliman ng lungsod. Sa loob ng van, hingal na bumagsak si Thea sa upuan. Hawak ang pouch na may laman ng mga dokumento. Lupit mo dun, te. Sabi ni Baron halatang bilib sa kanya. Napangisi siya. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Lagi akong handa. Tinignan niya ang USB drive na nakuha niya mula sa safe ni Gavin. Simulan na nating tuklasin kung anong baho ng Monteverde Holdings. Nang makarating na sila sa hideout, agad na inilabas ni Thea ang pouch at binuksan ang mga dokumentong nakuha niya mula sa safe ni Gavin. Si Baron naman, kinonekta ang USB drive sa kanyang laptop. Tinutok ang tingin sa screen habang naglo-load ang mga files. What the hell? Bulong ni Baron habang bumilis ang paggalaw ng kanyang daliri sa keyboard. Ate, you need to see this. Lumapit si Thea. Na meron? Tanong niya habang sinusuri ang papel sa kamay.
Nakaturo si Baron sa isang set ng encrypted emails. Gavin Monteverde isn't who we think he is. What do you mean? Nag-click si Baron ng isang file at binasang mga yun ng mabilis. Akalain mo to, may record siya ng illegal transactions, pero hindi siya kasali bilang suspect. He's the informant. Lahat ng datos na to, it's the intel against the biggest crime syndicates in the country. Humigpit ang hawak ni Thea sa papel na binabasa niya. Nakalista mga pangalan ng mga high-profile na kriminal, mga drug lord, arms dealer, human trafficker, at ang lahat ng to may annotation na parang mga ebidensya laban sa kanila. Ito ba yung mga taong gustong pabagsakan ni Joaquin? Iba si Gavin. Lumalaban din siya against sa mga sindikato. Bakit siya gustong pabagsakan ni Joaquin? Yeah, pero teka. Napahinto si Baron sa isang file na biglang nag-pop up. This doesn't make sense. Bakit siya ang pinagbintangan? Tumingin si Thea sa kanya. Ano ibig mo sabihin? May leak report dito na nag-uugnay kay Gavin sa sindikato. Pero kung totoo to, bakit siya may hawak ng ganitong intel? Kung totoo nga ang kasabwat siya, hindi siya magpapanatili ng ganitong mga dokumento. Napaisip si Thea. May isang taong gustong idiin siya. At may ideya ako kung sino. Ipinakita ni Baron ng isa pang file. Isang confidential report mula sa isang mataas na opisyal ng gobyerno. At sa ibaba nito isang pirma. Si Joaquin. Bulong ni Thea. Kapwa sila hindi makapagsalita. Buong akala nila, si Gavin ang target nilang pabagsakin. Pero lumalabas na matagal na pala itong gumagalaw sa ilalim para sirain ang mga sindikato. At ang mismong taong nagbigay sa kanila ng impormasyon, si Joaquin, ang siyang nagtatakip sa tunay na kalaban. Mali ang mga impormasyon natin. Sabi ni Thea na hindi na tinatago ang inis sa boses, which means, ani Baron, mas winaba ang tono. Kung nagkamali tayo sa kanya, ano pang iba na hindi natin alam? Bago pa sila makapagpatuloy sa pagtatanong, biglang may marahang katok sa pinto. Napakabilis ng reaksyon ni Thea. Agad siyang bumunot ng baril. Sinenyasan si Baron na patayin ang ilaw ng monitor. Tumahimik ang paligid, pareho silang hindi gumagalaw. Mas bumilis ang tibok ng puso ni Thea. Tumingin siya kay Baron, dahan-dahang lumapit sa pinto. Hindi tinanggal ang daliri sa gatilyo ng baril. Huminga siya ng malalim, bago biglang binuksan to. Tinutok ang armas sa kung sino man ang nasa labas. At doon, nakita nila si Gavin Monteverde, nakangisi. You think I'm dumb enough not to know who you are, Thea? Napaatras si Thea pero hindi niya binaba ang baril. Si Gavin kalmado lang na nakatayo sa harapan nila. Nakasalampak ang isang kamay sa bulsa ng kanyang mamahaling coat. Habang ang isa niyang kamay, hawak ang disposable coffee cup na parang normal lang ang gabi nito. Paano mo kami natunton? Mapanghamon na tanong ni Thea. Ramdam ang tensyon sa pagitan nila. Tipid na humagikik si Gavin. Bahagyang umiiling. Sa tingin mo ba, hindi ko malalaman na may sumalakay sa opisina ko? You think that little stunt of yours went unnoticed? Anong gusto mo? Singhal ni Thea. Ngumiti si Gavin. Well, una, gusto ko lang malaman kung ano nakita niyo sa files na ninakaw niyo sa akin. At pangalawa, gusto ko malaman kung sino nag-utos sa inyo para gawin to. Nagkatinginan sina Thea at Baron. Si Joaquin. Sagot ni Baron bago pa mapigilan ni Thea. Saglit na hindi gumalaw si Gavin, pero ang ngiti niya nanatili. So nagsimula na pala siyang gumalaw. Nakahinga ng malalim si Thea, binaba ang baril. If you knew he was setting you up, ba't di mo siya inunahan? Kasi kailangan ko muna makasiguro. Sagot ni Gavin. At ngayon sigurado na ako nilaglag niya ako. It's my turn. Tumaas ang kilay ni Thea. So anong plano mo? Napangiti naman si Gavin. Alamin ko hanggang saan kaya niyang gawin at kung hanggang saan niya dudumihan ang kamay niya. Lumapit siya kay Thea at tumingin nito ng diretso sa mga mata niya. You and I,
We're after the same thing. Tinignan siya ni Thea ng mabuti. Matagal niya nang gustong pabagsakin ng mga sindikato sa ilalim ni Joaquin. Pero ngayong lumabas ang katotohanan, ang tunay na kaaway nila nasa loob mismo ng organisasyon nila. At kung gusto nilang tapusin to, kakailanganin nila ang isa't isa. Ba't ka naman namin pagkakatiwalaan? Tanong ni Baron. Kasi kung gusto ko kayong patayin, patay na kayo kanina pa. Sagot ni Gavin, walang bahid ng pagbibiro sa boses niya. Nagkatitigan sila ni Thea. Hindi niya gusto si Gavin. Simulat sa Paul, inakala niya isa itong tusong negosyante na ginagamit ang yaman para sa sariling interes. Pero ngayong hawak niya ang ebidensya, wala siyang makitang motibo para magsinungaling ito. Fine. Pero kung lolokohin mo kami, ikaw mismo ang babagsak sa ilalim ng kumpanya mo. Ngumisi si Gavin. That is noted. Tinapon nito ang disposable coffee cup sa basurahan. Saka tumingin sa kanila. Now, if we're really doing this, we need to move fast. Because I can guarantee you, hindi lang tayo gumagalaw ngayon. And once Joaquin finds out, you know the truth. You better ready, sweetheart. Because you won't stop until all of us are dead. Nagkatinginan sina Thea at Baron. Tahimik ang silid matapos ang revelasyong binitiwan ni Gavin. Si Joaquin, ang taong pinagkakatiwalaan nilang boss ay isang traidor. At ang dahilan kung ba't gusto nitong ipapatay si Gavin, hindi dahil isa itong kriminal, kundi dahil isa itong banta sa sindikato. Hindi si Joaquin ang nasa likod na lahat ng to. Joaquin is just a puppet. Someone else is pulling the strings. Sino? Tanong ni Baron. Huminga ng malalim si Gavin. Carlos Montano. Biglang nanlamig ang buong silid. Hindi imposible ang pangalang yon. Si Carlos Montano. Isang anino sa mundo ng politika at negosyong marumi. May ilang teorya na siya ang nasa likod ng maraming lihim na operasyon ng gobyerno. Pero walang ebidensyang nagtuturo ng direkta sa kanya. Ngunit ngayon, heto si Gavin Monteverde. Buong tapang na sinasabi ang pangalan niya. Tumaas ang kilay ni Thea. So you're saying na hindi lang sindikato ang kalaban natin, kundi isang taong may control sa mga high-ranking officials sa bansa? Yes, babe. Sagot naman ni Gavin kay Thea. Amazing. Bulong ni Baron. Habang hindi mapigilan ng excitement sa tono ng boses, tinignan siya ni Thea ng masama. Amazed na amazed ka pa dyan. Alam mo bang pag hinabol tayo ng taong yan, hindi lang tayo basta mamamatay. Mabubura tayo sa mundo. Relax, ate. Hindi lang naman tayo may intel sa kanya di ba, Gavin? Ngumisi si Gavin kay Baron. You're right. Binuksan ni Gavin ang kanyang coat at kinuha ang isang maliit na flash drive. Sabay inabot kay Baron. That's a fraction of what I have on Montano. Dali-daling kinuha ito ni Baron at sinaksak sa kanyang laptop. Nang lumabas ang unang file, napamura siya. Tumingin si Thea. Mga classified government documents, plano ng mga pag-atake, transaksyon ng armas, listahan ng mga tauhan sa military intelligence na kasabwat ni Montano. Maging si Thea, nagulat. Saan mo nakuha to? Huwag mong itanong kung saan. Ang tanong, anong gagawin natin ngayon? Tumayo si Thea at naglakad pabalik-balik sa loob ng kanilang hideout. Hindi pa rin siya makapaniwala sa tinatakbo ng sitwasyon nila. Buong buhay niya iniisip niyang nasa panig siya ng tama, na ang mga misyon nila ni Joaquin ay may saysay. Ngunit ngayong lumabas ang katotohanan, naisip niyang matagal na pala siyang bulag. Hindi man lang siya nakakagalaw ng tama. Alam niyang oras na lang ang bibilangin bago matuklasan ni Joaquin na wala siyang balak tapusin ang misyon laban kay Gavin. At sa sandaling mangyari yon, sila na ang target ng grupo ni Joaquin. Kailangan natin gumalaw. Sa oras na malaman ni Joaquin na hindi pa kita napapabagsak, baka ako na ang patayin niya. Tumango si Gavin. Kaya nga hindi dapat tayo naghihintay dito. Ano ibig mo sabihin? Natitigil ang tanong ni Thea. Joaquin expects you to come after me, right?
Di bigyan natin ang gusto niya. Napakunot ang noon ni Baron. Wait, anong gusto mo sabihin? Fake takedown? Oh, palalabasin nating namatay nga ako. You're insane. Strategic lang. Paano natin gagawin to? Tanong ni Baron, naguguluhan sa sitwasyon. Huminga ng malalim si Gavin bago ipinaliwanag ang plano. Simple lang. Sabi ni Gavin, tinapik ang screen ng laptop ni Baron. Kailangan natin na ebidensya na patay na ako. At kailangan natin ito ipalabas sa national TV. Napataas ang kilay ni Thea. Mukhang di lang simple ang iniisip mo. Ngumisi si Gavin. Magpapasabog tayo na eksena. Literal. Tulad kung paano ka gumawa na eksena sa harap ng kumpanya ko. Misis ko. Shut up. Kinakalimutan ko na nga yung ginawa ko eh. Nagtawanan sina Gavin at Baron. 2 araw lang ang ginugol nilang paghahanda. Kinontak ni Gavin ang isang tauhan niya sa media. Isang investigative journalist na may tapang na maglabas ng kontrobersyal na balita. Habang si Baron naman, nagmanipulate ng CCTV footage at mga digital records para mapaniwala ang buong mundo na patay na nga si Gavin Monteverde. Sa isang abandonadong warehouse sa labas ng lungsod, nakahanda na ang lahat. May sasakyang sumabog sa gitna ng daan, mga pulis na inupahan ni Gavin bilang first responders, at isang drone na maglalabas ng eksklusibong footage. Si Gavin mismo ang nagmaneho ng sasakyan bago ito iniwan, ilang segundo bago sumapog. Agad siyang sumiksik sa isang secret passage na inihanda ni Baron. Ilang sandali pa dumating na ang media. Breaking news! Isa pang kontrobersyal na insidente ang naganap ngayong gabi. Ang pinaniniwalaang negosyante at intelligence asset na si Gavin Monteverde, tinambangan ng hindi nakikilalang mga salarin. Ayon sa mga paunang ulat, siya ay binaril bago sumabog ang sasakyan at wala pang opisyal na kumpirmasyon. Ngunit ayon sa ating sources, wala nang nakitang buhay na katawan sa loob ng kotse. Mabilis na kumalat ang balita at nakarating agad to kay Joaquin na tuwang-tuwa na tumawag kay Thea. Handa na itong magbigay ng malaking bonus sa kanya. Habang abala si Joaquin sa kanyang pagdiriwang, sina Thea, Baron at ang buhay na si Gavin ay nasa isang underground hideout. Pinapanood ang live coverage ng sariling pagkamatay ni Gavin. Ngumiti si Gavin habang humihigop ng kape. Nice work, Baron. Salamat, bossing. Sagot ni Baron at nakangisi rin. Siguradong panatag na loob ni Joaquin. Akala niya pwede na siyang gumalaw ng walang sagabal. Pero hindi pa tayo tapos. Sabi ni Thea at tumingin sa kanila. Gavin, kung gusto mong pabagsakin si Joaquin at ang sindikatong nasa likod niya, we need to hit them where it hurts. Tumingin si Gavin kay Baron. Kumusta ang file si Montano? Sumeryoso si Baron at nag-type sa laptop. Lahat ng transaksyon niya meron tayo pero kulang pa rin. Kailangan natin ng direktang ebidensya na may kinalaman siya sa mga illegal na operasyon. Kaya ko makuha lahat ng gusto kong makuha. May kayabangang sabi ni Gavin sa mababang boses. Talaga lang ah. Yes baby, kahit ikaw kung gusto kita, kayang-kaya kita makuha. Napangisi si Thea pero agad ding nag-iwas ng tingin. Focus, Monteverde. Hindi ako interesado. Tumawa si Baron. Diyos ko, pwede ba kayo mag-date pagkatapos sa operasyon natin? Pwede naman, basta gusto ng misis ko. So paano tayo makakakuha na ebidensya laban kina Joaquin at Montano? Muling nag-type si Baron. Ipinakita sa screen ng satellite image ng isang lumang pier. Dito, isa sa mga warehouse ni Montano. May underground vault siya ron na may mga dokumento at recordings sa mga transaksyon nila. Kaso, heavily guarded. Anong security setup? Tanong ni Thea. May motion sensors, armed guards, biometric access para sa vault. Hindi to basta-basta madaling pasukin ha. Ngumiti si Gavin. Mabuti na lang, mahilig ako sa imposible. 2 gabi ang lumipas. Nakapwesto na sila sa isang abandonadong gusali, malapit sa pier. Sa ibaba, may 4 na armadong bantay sa paligid ng warehouse. May 2 sniper sa rooftop at kita nila ang security cameras
na umiikot sa perimeter. Baron, jam the feeds. Utos ni Gavin. On it, sagot ni Baron. Mabilis na nagpatakbo ng interference sa signal ng CCTV. Alright. Nilingon ni Gavin si Thea. Let's move. Gamit ang grappling hook, mabilis silang lumipat mula sa abandonadong gusali papunta sa rooftop ng warehouse. Tahimik nilang inalis ang 2 snipers gamit ang silenced pistols at iba pang kagamitan. Clear. Bulong ni Gavin. Nagpatuloy sila sa pagbaba. Sa ventilation system, dahan-dahang gumapang hanggang sa makarating sa security room. Hack it. Utos ni Gavin. Pumasok si Baron, binuksan na isang laptop at kinonektahan ang security mainframe. Give me 2 minutes. 2 minuto ang dumaan. May manual override. Hindi ko mapapahinto ang alarms. Then we go in fast. Thea, ready? Tumango naman si Thea. Sabay silang lumabas ng security room at sumugod patungo sa vault. Isang gwardya ang napansin nila. Nakita sila nito at bago pa makasigaw, bumulagta ito matapos barilin ni Thea. Isa pang bantay ang lumitaw. Si Gavin naman ang bumaril dito. Tuloy-tuloy ang 2 sa hallway hanggang sa makarating sa vault. Biometric lock. Anong plano natin? Ngumiti si Gavin. Kukuha tayo ng kamay. Sinundan nila ang ilang opisyal na lumabas sa opisina. Mabilis na hinatak ni Gavin ang isa sa mga ito. Pinatulog ng isang suntok. Binuhat niya ang lalaki. Idinikit ang kamay sa scanner. Bumukas ang pinto ng vault. Accomplished! Saad ni Baron sa kabilang linya, habang nagmamadaling kumopya ng files mula sa main computer. Lahat ng pruweba na sindikato nandito. Pero bago pa sila makatakas, nagising ang gwardyang nawala ng malay at pinindot ang silent alarm. We need to move! Sigaw ni Thea. Pagtalikod nila bumukas ang pinto ng vault at bumungad ang 5 armadong lalaki. Nagsimula ang putukan. Mabilis na nagkubli si Thea sa likod ng isang mesa at nagpaputok pabalik. Si Gavin naman, sumugod. Iniiwasan ang mga bala habang pinapatumba ang kalaban isa-isa. Isang gunang biglang lumitaw sa gilid. Tinutok ang baril kay Gavin. Napaatras si Gavin, hawak ang kanyang tagiliran. Gavin! Sigaw ni Thea. Agad siyang nagpaputok sa lalaking bumaril kay Gavin. Tinamaan to sa ulo. Napaungol si Gavin sa sakit. Pilit na tumatayo habang dumadaloy ang dugo sa gilid. Baron, tapos ka na ba? Sigaw ni Thea sa kapatid. Almost there. Isa pang putok ang dumaan malapit sa ulo ni Thea. Napamura siya at hinila si Gavin palayo. Let's go! Sigaw ni Baron hawak ang USB. Patuloy ang palitan ng bala habang tumatakbo sila papunta sa exit. Sa labas naghihintay ang getaway car. Mabilis nilang binuksan ang pinto at sinipa ang gas pedal. Habang lumalayo, kita nila sa rearview mirror ang mga goons na humahabol at nagpapaputok. Ang dami nila. May tumama sa likod ng sasakyan. Mabilis na iniliko ni Thea ang manibela. Iniwas ang sasakyan mula sa incoming gunfire. Sa hideout nila, mabilis na kinuha ni Thea ang medical kit at lumapit kay Gavin. Ubarin mo yan. Oh, interesado ka sa katawan ko? Nakangising saad ni Gavin kahit namumutla na. Hindi siya pinansin ni Thea at ginunting ang damit niya para makita ang sugat. Ang lalim nito. Di naman. Sagot ni Gavin, pilit na ngumiti. Tinignan siya ni Thea, halatang hindi natutuwa. Nilinisan niya ito gamit ang disinfectant. Napangiwi naman si Gavin dahil sa kirot. Nagreklamo pa ito na masakit. O diba, masakit? Sinadyang idiin ni Thea ang bulak. Siyempre. Napangiti si Thea ng bahagya. Good. Ibig sabihin niyan, buhay ka pa. Tahimik lang si Gavin habang tinatahi ni Thea ang sugat niya. Nang matapos, nagpunta siya sa kusina at kumuha ng tubig at pinainom yun kay Gavin. Salamat. Seryosong sabi nito.
Napatingin si Thea sa kanya at doon niya nakita, hindi na ito nakangiti. Totoo ngang nagpapasalamat ito. Para sa unang pagkakataon, hindi alam ni Thea kung anong isasagot niya. Kaya imbes na magsalita, tinapik niya na lang ang kamay nito. Bukas na ulit tayo magplano, sabi niya, bago tuluyang lumabas ng kwarto. Kinabukasan, tahimik ang silid, habang abala si Baron sa pagdecode ng mga files mula sa USB drive na nakuha nila mula sa Vault ni Montano. Sa isang screen, lumalabas ang sunod-sunod na encrypted transactions, offshore accounts, at listahan ng mga pangalan. Kasama na ang ilang politiko, opisyal ng gobyerno, at mga negosyanteng may koneksyon sa sindikato ni Joaquin at Carlos Montano. Nakakunot ang noon ni Thea habang nakatutok sa monitor. Lintik! Hindi lang pala smuggling ang racket nila. Arms dealing, drug trafficking, human trafficking. Lahat ng pwedeng gawin ng isang demonyo ginagawa nila. Umayos na upo si Gavin sa sofa. Hawak ang isang baso ng whiskey pero hindi iniinom. Nagpigil siya ng galit. Hindi lang to tungkol sa pera. Kontrolado din nila ang maraming opisyal ng gobyerno. May mga pulis, military officers, pati mga hukom. Patuloy sa pagtatype si Baron sa laptop. Kung ilalabas natin ito sa media, siguradong yayanigin nito ang buong sistema pero... Tanong ni Thea at tumaas ang kilay, pero hindi sapat. Kapag nalaman nila may ganito tayong impormasyon, magtatago sila o lilinisin ang records. Kailangan natin ng isang iskandalong hindi nila matatakasan. Umayos na upo si Gavin at naging seryoso. Kung ganun, sisirain natin sila mula sa loob, pero kailangan natin ng isang huling piraso ng puzzle. Napatingin sa kanya si Thea. And what is that? Isang ebidensyang hindi nila kayang burahin. Isang video, recorded confession, isang bagay na kahit anong gawin nila, hindi nila may tatanggi. Nag-isip si Baron at biglang lumiwanag ang kanyang muka. Actually, meron. Nagkatinginan sina Gavin at Thea. Mabilis nag-type si Baron sa kanyang laptop. Ipinakita ang live satellite image ng isang compound. May isang private safe house sila sa labas ng lungsod. Wala ito sa official records ni Montano. Pero may isang underground server dito. Itinuro niya ang blueprint ng gusali. Dito nila tinatago lahat ng blackmail materials nila. May hidden recordings ng mga politikong may kasunduan sa kanila, pati na rin mga confidential transactions nila. Napangisi si Thea. Kapag nakuha natin ang mga recordings na yon, tapos na ang laro nila. Tumango si Gavin at inilapag ang baso. Kung ganon, susugod tayo sa safe house na yan. Sa isang makeshift war room sa hideout nila, inilatag ni Baron ng detalyadong plano gamit ang holographic display. Mabigat ang seguridad sa lugar. Paliwanag niya. May perimeter guards, infrared sensors, at patrolling units. Pero ang pinaka-importante, dalawa lang ang entry points. Ang main door, na hindi natin pwedeng gamitin, at ang ventilation shaft sa likod. Ngumisi si Gavin. Ventilation shaft. Luma pero epektibo. Tama! Sagot ni Baron. Sa loob, nasa basement ang server room. Kailangan natin ng access. Access card, kailangan nyo yung makuha para makapasok. Tumagilid ang ulo ni Thea. Ibig sabihin, kailangan nating tanggalin ang isa sa mga gwardya na hindi nakakagawa ng ingay. Tumingin sa kanya si Gavin. May nakakalokong ngiti. Yan ang specialty mo, di ba? Yeah, di hamak naman na mas magaling pa ako kesa sa'yo. Saad ni Thea, puno ng kumpiyansa. Napabuntong hininga si Baron. Diyos ko, ang taas ng tensyon sa inyong dalawa. Sabay silang lumingon dito. Tumahimik ka. Napangisi si Baron. Taas ng sexual tension dito. Gamit ang dilim, dahan-dahang gumalaw ang tatlo, patungo sa safe house ni Montano. Naunang gumalaw si Thea, dumaan sa gilid ng isang patrolling guard at mabilis na tinakpan ang bibig nito bago sinapol sa liig. Dahilan para mawalan to ng malay. May access card na ako.
Bulong niya sa comms. Magaling. Baron, patayin mo na ang CCTV. Utos ni Gavin. Ilang segundo lang, tumigil ang paggalaw ng mga security cameras. Patayin na ang mga mata nila. Pasok na. Utos ni Baron. Pumasok sina Gavin at Thea sa loob. Mabilis na nilagpasan ng ilang gwardya hanggang sa makarating sa basement. Sa harap nila isang high-tech vault door. Sinwipe ni Thea ang nakuhang keycard. Ito na yun. Dahan-dahang bumukas ang pinto at bumungad sa kanila ang napakaraming hard drives, stacks ng confidential files at monitors na nagpapakita ng live transactions. Jackpot. Bulong ni Gavin. Agad nilang kinuha ang mahahalagang hard drives habang ikinonekta ni Baron ang isang portable drive para i-download ang files. Ngunit bago pa matapos ang transfer, nagsalita na naman si Baron. May nakapansin sa atin. Nag-trigger ng alarm. Sa labas nagising ang buong security team ng safe house. May 2 minuto lang kayo bago dumating ang reinforcements. Galaw! Utos ni Gavin habang inaakbayan si Thea na may bitbit ng hard drives. Mabilis silang lumabas ng server room pero biglang nagkaputukan. Gumanti ng putok si Gavin, tinamaan ng 2 gwardya. Si Thea naman isang precise headshot ang pinakawalan sa isa pang kalaban. Baron, handa mo ang sasakyan. Sigaw ni Gavin. Papunta na ako sa exit, bilisan nyo ah. Dumiretso silang 3 palabas. Patuloy sa pagpapaputok habang iniiwasan ang bala ng mga humahabol sa kanila. Pagdating sa exit, agad silang tumalon sa sasakyan ni Baron. Takbo na! Sigaw ni Thea. Pinaharurot ni Baron ang sasakyan habang hinahabol sila ng mga armadong tauhan ni Montano. Lumabas si Gavin sa bintana at pinaputokan ng mga gulong ng kalaban. Cover me, Thea! Sabay silang nagpaputok hanggang mawala ng kontrol ang isang sasakyan at bumangga sa poste. Makalipas ang ilang minuto, nalagpasan na nila ang mga humahabol. Hinihingal si Thea pero nakangiti. Muntik na yon. At pagdating sa hideout, agad nilang nireview ang nakuha nilang impormasyon. Lumabas sa screen ang mga video footage ng mga kasunduan, illegal transactions, at pinakamatindi sa lahat, isang secret meeting ni Joaquin at Montano na nag-uusap tungkol sa pagpapatumba ng isang mataas na opisyal ng gobyerno. Ngumisi si Gavin. Ito na yon. Ito na ang katapusan nila. Tumagilid ang ulo ni Thea. Paano natin to gagamitin? Napaisip si Baron. Ilalabas natin ang ilan sa media para magdulot ng public outrage. Pero ang matinding suntok, ibibigay natin sa isang makapangyarihang tao na hindi nila kayang bilhin. Nagdilim ang mga mata ni Gavin. Ibibigay natin to sa isang taong siguradong wawasak sa kanila. May kilala akong tamang tao. Suhestyon ni Thea. Tumingin sa kanya si Gavin. Kung ganon, tapusin na natin to. Habang nag-uusap, napansin ni Baron ang kakaibang tingin ni Gavin kay Thea at kung paano ito hindi umiwas sa titig niya. Mukhang hindi lang sindikatong babagsak dito ah. Baka pati puso niyo. Umikot ang mga mata ni Thea. Tumahimik ka, Baron. Umisilang si Gavin. At sandaling umiling. Tignan natin. 3 araw matapos makuha ang ebidensya, nakahanda na sina Gavin, Thea at Baron sa huling yugto ng kanilang plano. Inilabas nila sa media ang ilang bahagi na recordings. Mga politikong may kasunduan sa sindikato. Transaksyong bumibili ng armas para sa isang private militia. At ang pinakamatindi, ang planong pagpapatumba sa isang mataas na opisyal ng gobyerno. Dahil dito nagkagulo sa buong bansa. Nagkaroon ng malawakang investigasyon. At ilang opisyal ang biglang nagbitiw sa kanilang posisyon. Pero ang pinaka-nakakatakot na reaksyon mula kay Joaquin at Carlos Montano mismo. Hanapin niyo kung sino may kagagawa nito. Hindi tayo pwedeng bumagsak. Galit na sigaw ni Montano sa isang leaked phone call na nahuli rin sa surveillance. Alam ni Gavin na oras na para tapusin ang laban. Sa isang safe house sa pagmamay-ari ni Joaquin, nagkita sina Joaquin at Carlos Montano.
para pag-usapan kung paano sila makakawala sa iskandalong kinasasangkutan nila. Hindi tayo pwedeng mahuli, Joaquin. Kailangan nating lumabas ng bansa bago pa mahuli lahat ng tauhan natin. Madiing sabi ni Montano habang naglalakad sa loob ng pribadong compound. Hindi tayo aalis. Hindi ako susuko ng ganun-ganun lang. Matigas na sagot ni Joaquin. Magtatago tayo hanggang lumamig ang sitwasyon. Ngunit hindi nila namamalayan na may mga anino nang gumagalaw sa paligid ng compound. Sa madilim na bahagi ng bakod, bumaba sina Gavin at Thea mula sa isang drainage tunnel. May suot silang tactical gear, may night vision goggles, at may hawak na silenced weapons. Baron, Staros. Bulong ni Gavin sa earpiece niya. Lahat ng security cameras offline na. May 15 armadong bantay sa loob, pero meron kayo 5 minuto bago dumating ang backup nila. Kaya namin to. Nilingon niya si Thea na abala sa pag-aayos ng sniper rifle. Sigurado ka pang gusto mo pumasok mismo? Tanong niya rito. Ngumiti si Thea sa kanya. Ayoko namang mapalampas ang kasiyahan. Sa loob ng compound, isang bantayang tahimik na bumagsak matapos matamaan ng silenced pistol ni Gavin. Mabilis nilang nilusutan ang natitirang bantay. Si Thea gamit ang kanyang kutsilyo, habang si Gavin naman mas agresibong gumamit ng baril. Nang makarating sila sa main house, nagdilim ang mga mata ni Gavin. Nasa loob lang ang 2 taong responsable sa napakaraming buhay na nasira. Tinignan niya si Thea. Huli na to. Tumango ang babae. Gawin na natin. Sa loob ng bahay, patuloy ang diskusyon ni Joaquin at Montano nang biglang bumukas ang pinto. Agad nilang hinugot ang kanilang baril pero huli na. Nakapasok na sina Gavin at Thea. Parehong nakatutok ang armas sa kanila. Long time no see. Malamig na sabi ni Gavin kay Joaquin. At nanlaki ang mga mata ng lalaki. Ikaw? Pero patay ka na. Gulat ka ba? Nakangising tanong ni Gavin sa lalaki. Samantala si Montano, dahan-dahang gumagalaw patungo sa kanyang drawer kung saan nakatago ang kanyang baril. At hindi ito nakaligtas kay Thea. Subukan mo lang. Tatamaan kita na hindi ka nakakapagsalita. Aniya, mas lalong diniin ang baril sa ulo ni Montano. Anong gusto nyo? Sigaw ni Carlos. Lumapit si Gavin. Katarungan. Bago pa makapag-react si Carlos, isang bala ang tumama sa kanyang tuhod. Napasigaw siya sa sakit at napaluhod. Ikaw ang nagpapatay sa napakaraming inosente. Binayaran mo ang sistema para pagtakpan ang kasalanan mo, pero tapos na ang laro mo. Hawak ang dugo ang tuhod. Napatingin si Carlos kay Joaquin. Tulungan mo ko. Ngunit nakita niya na wala ng dating kumpiyansa sa muka ng matandang kriminal. Alam ni Montano na tapos na ang laban nila. Naglakad si Thea patungo kay Joaquin at iniwan si Montano kay Gavin. Kaano ba kasarap sa pakiramdam nang nasa kapangyarihan, Joaquin? Sarap ba? Dahil sa huling pagkakataon, gusto kong maramdaman mo ang takot na naramdaman ng lahat ng tinakot at sinira mo. Nang lumapit pa siya, hindi napigilan ni Joaquin ang manginig. Pakiusap, hindi ako pwedeng mahuli. Good luck dyan. Maya-maya dumating na ang pulisya at military forces. Sa tulong ng inilabas nila ebidensya, agad na inaresto sina Joaquin at Montano. Habang dinadala ang 2 kriminal, nilapitan ni Thea si Gavin. Tapos na. Ngumiti ang lalaki. Oo, tapos na. Ngunit bago pa siya makapagsalita, bigla siyang napahawak sa tagiliran. Gavin! Mabilis siyang sinalo ni Thea nang bumagsak to sa lupa. Napansin niya ang dugong dumadaloy mula sa gilid ng kanyang suot. Tinamaan ka pala eh. Mabilis niyang hinubad ang jacket at pinisilang sugat ni Gavin. Nahuli yata ako na isang bala. Pahapyaw na sabi ng lalaki, nakangiti pa rin kahit masakit na ang nararamdaman. Hindi to nakakatawa, sira ulo. Diyos ko naman Gavin, dapat sinabi mo agad. Hinawakan ni Gavin ang kamay niya. Relax babe, di naman malala. Babe? Nakataas ang kilay na saad ni Thea. Di mo ba nagustuhan? Tumahimik ka na lang at hayaang gamutin kita.
Asik ni Thea, pero hindi na itago ang pamumula ng kanyang muka. Makalipas ang 2 linggo, unti-unting bumalik sa normal ang lahat. Balita sa buong bansa ang pagbagsak ni Joaquin at Montano. May ilan pang natitira mga kasabwat, pero ang pundasyon ng sindikato nawasak na. Si Thea at Baron sa wakas, may pagkakataong magsimula ng panibagong buhay. Sa isang maliit na bahay sa tabi ng isang lawa, tahimik na tinatanong ni Thea ang tubig habang hinihintay si Gavin. Kanina pa siya tahimik at nag-iisip. Dumating nga ang lalaki. May dalang 2 tasa ng kape. Ano iniisip mo? Hindi agad sumagot si Thea. Sa halip, tinanggap ang kape at uminom ng marahan. Anong plano mo ngayon? Tanong ni Gavin at binasag ang katahimikan. Tapos na, gusto ko nang huminto. Huminto? Tumango si Thea. Sapat na ang pera namin ni Baron. Wala na akong dahilan para lumaban pa. Gusto ko mamuhay ng tahimik, Gavin. Tahimik si Gavin, pero hindi niya itinago ang lungkot sa kanyang mga mata. Pwede ko ibigay yan sa'yo. Aniya matapos ng ilang sandali. Napabaling ang babae sa kanya. Ano? Napangiti si Gavin, pero may lungkot pa rin sa kanyang mga mata. Ang tahimik na buhay na gusto mo. Kung gusto mong mawala sa radar, kaya kong ayusin yan. May mga kakilala akong pwedeng tumulong. Pwede magpalit ng pangalan, ng identity. Magiging ligtas ka. Muling natahimik si Thea. Bakit mo ito ginagawa? Tanong niya sa wakas. Muling uminom ng kape si Gavin bago sumagot. Alam mo ba, nung una kitang nakilala, nung ginawa mo yung eksena sa harap ng kumpanya ko para makuha ang atensyon ko, alam ko na noon pa lang hindi ka ordinaryo. Tinitigan niya si Thea at sa unang pagkakataon, nakita niya ang seryosong ekspresyon nito. Your silly ideas para sa misyon. You're so brave. Kahit minsan parang delikado na lahat yon, pero nakakatuwa. Kaya inalam ko ang buong pagkatao mo. Hindi lang dahil sa misyon, kundi dahil gusto ko malaman kung sino ka talaga. At nahulog ako sa'yo. Ha? Anong sinasabi mo? I'm sorry, di ko rin napansin agad. Pero habang tumatagal, narealize ko na gusto kong protektahan ka. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto ko lang. Hindi alam ni Thea kung paano tutugon. Hindi siya sanay sa ganitong usapan. Kung gusto mong tumigil, susuportahan kita. Pero kung may natitira ka pang dahilan para lumaban, hindi kita iiwan. Tahimik na lumipas ang ilang minuto. At sa wakas napangiti si Thea. Alam mo, Gavin? Lumapit siya rito at tinapik ang balikat nito. Lakas din ang tama mo minsan, no? Napatawa si Gavin. Ano ibig mo sabihin? Sabihin na natin na hindi lang ikaw may kakayahang magpakaba sa iba. Saglit siyang tumalikod at muling tumingin sa lawa. Pero salamat. Sa puntong yun alam nilang kahit anong piliin ni Thea, ang lumaban o mamuhay ng tahimik hindi siya nag-iisa. Tahimik ang gabi sa maliit na bayan na tinitirhan ni Thea at Baron. Mula sa veranda ng kanilang inuupahang bahay, tanaw ang maaliwalas na langit at ang tubig ng lawa. Malayo ito sa gulo ng syudad, sa ingay ng putok at habulan. Isang bagay ang matagal nang hinahanap ni Thea. Ngunit may isang bagay na hindi pa niya matakasan. Si Gavin. Simula nang bumagsak si Joaquin at Montano, hindi na nawala sa paligid si Gavin. Kahit anong misyon, kahit wala nang dahilan para manatili, patuloy siyang sumusulpot sa buhay ni Thea. At sa kabila ng lahat ng iniwas niyang gawin noon, mukhang wala na siyang kawala. Kahit anong gawin niya, manliligaw si Gavin. Isang umaga, paggising ni Thea, may naamoy siyang masarap na amoy mula sa kusina. Pagkababa niya, nadatnan niya nagluluto si Gavin, nakasuot ng apron at abalang-abala sa harap ng kalan. Ano na naman to? Tanong ni Thea at nakapamewang. Napalingon si Gavin at ngumiti. Good morning. Breakfast para sa'yo. Bakit?
Wala lang. Sagot ni Gavin. Inabot sa kanya ang plato ng garlic rice, scrambled eggs, at crispy bacon. Gusto ko lang ipakita sa'yo na kaya kita ipagluto araw-araw. Napangisi si Baron na nasa isang tabi at kumakain na. Ate, bigyan mo na to ng chance. Masarap yung pagkain, promise. Tinignan ni Thea ang pagkain. Saka si Gavin na nakangiti lang sa kanya. Sa huli, umupo siya at kinuha ang tinidor. Fine. Sabay subo ng bacon. Habang umunguya, pinigilan niyang mapangiti. Makalipas ang ilang araw, isang gabi habang nakaupo si Thea sa veranda, biglang lumitaw si Gavin. May hawak na isang maliit na kahon. Ano yan? Para sa'yo. Sagot ni Gavin. Inabot ang kahon sa kanya. Nag-aalangan man, kinuha ito ni Thea at binuksan. Isang simpleng silver bracelet ang nasa loob. May maliit na ukit sa loob. Para sa pinakamatigas ang ulo, pero pinakamahalagang babae sa buhay ko. Yun ang nakalagay doon. Tahimik lang si Thea habang hawak ang bracelet. Hindi siya sanay sa ganito. Sa mga regalo. Sa mga maliliit na bagay na may malaking kahulugan. O ayaw mo, okay lang. Sabi ni Gavin bahagyang kinakabahan. Walang sabi-sabi. Kinuha ni Thea ang bracelet at sinuot ito. Pero hindi siya tumingin kay Gavin. Pero sa gilid ng kanyang labi, bahagyang sumilay ang isang ngiti. Alam ko hindi ka madaling kumbinsihin. Kaya hindi kita pipilitin. Hahayaan kita magdesisyon kung kailan ka handa. Matagal siyang tinitigan ni Thea. Sa wakas, umiling siya at pumikit. Bahala ka. Napangiti si Gavin. Good night, Thea. Nakatayo si Thea sa ilalim ng lumang punong mangga sa harapan ng bahay nila. Tinatapakan ng mga tuyong dahon habang hinihintay si Gavin. Malamig ang simoy ng hangin, pero hindi yon dahilan kung bakit parang may kung anong bumabagabag sa kanya. Mula sa di kalayuan nakita niyang papalapit si Gavin. Nakapamulsa ito, tila nag-iisip ng malalim. Nang makita siya, bahagyang bumagal ang hakbang nito. Ba't ganyan ay tsura mo? Para kang pinagbagsakan ng langit at lupa. Wala lang. Gusto lang kita makausap. Dahil? Dahil may isang bagay akong gustong itanong. At sana ngayong araw makuha ko yung sagot. Mula sa pag-aalangan, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Thea. Alam niya na kung ano yon. Alam niyang matagal niya nang iniiwasan ang sagot na hinihintay ni Gavin. Alam ko hindi ka madaling kumbinsihin. At alam ko sa simula pa lang sinubukan mo akong itulak palayo. Ikaw naman kasi, kahit anong gawin ko, di ka lumalayo. Dahil hindi ko kaya. Doon natahimik si Thea. Pinagmasdan siya ni Gavin. Parang nagbabaka sakaling mabasa ang iniisip niya. Thea, alam ko maraming beses kang nagtangkang pabagsakin ako at di ko makakalimutan kung paano mo ako ginawang laro. Nagpanggap kang baliw, sinubukang guluhin ang mundo ko pero sa huli, ikaw ang dahilan kung ba't naging mas matibay ako. Nakakatawa no? Ang dating panlilinlang mo, nauwi sa isang bagay na totoo. Natutunan kong hindi mo kailangan manalo sa lahat ng laban. Basta may isang taong handang lumaban kasama mo. Ikaw yun, Thea. Tahimik ang sumunod na sandali. Si Gavin. Hinihintay ang sagot niya. Si Thea pilit nilalabanan ang kaba sa dibdib. Sa huli, bumuntong hininga siya. Alam mo, Gavin, ang totoo niyan hindi ko naman talaga gustong itulak ka palayo. Ano ibig mo sabihin? Lahat ng ginagawa ko, ikaw pa rin ang nagtagumpay sa huli. Paano? Naguguluhang tanong ni Gavin. Dahil kahit anong gawin ko, hindi mo ako iniwan. At siguro, isang bagay lang ang ibig sabihin yan. Gavin, tayo na. Para bang ilang segundo munang hindi nakahinga si Gavin. Tayo na? Tayo na. Biglang napangiti ang lalaki. Parang hindi makapaniwala. Sigurado ka? Napairap naman si Thea. Pero halata ang tuwa sa mukha niya. Gavin, kapag nagbago pa ang isip ko, babawiin ko to. Gusto mo ba talaga akong bigyan ng pagkakataong gawin yon? Napatawa si Gavin at bigla siyang niyakap.
Hindi na. Hindi na. Bago ka pa mag-isip ng iba, tatanggapin ko na to. Tumawa si Thea at hinayaan ang sarili niyang yakapin to pabalik. Nang gabing yon, magkatabi silang nakaupo sa upuan sa harap ng bahay. Tahimik na pinagmamasdan ng madilim na kalangitan. Gavin, buti hindi ka sumuko. Di ko kayang sumuko sa'yo eh. O isipin mo ang layo ng narating natin, no? Dati, gusto lang kitang pabagsakin. Pero ako yung nakatayo pa rin sa huli. Umirap naman si Thea. Yapang mo. Napatawa si Gavin sa kahinawakan ng kamay niya. Alam mo, Thea, dati iniisip ko na kaya kong ipaglaban ang lahat na mag-isa. Na kung gusto kong ipaglaban ng tama, dapat di ako natatakot kahit ako lang mag-isa. Pero dumating ka, at doon ko natutunan na hindi pala dapat ganun. Hindi ko kailangan lumaban mag-isa. Dahil may kasama na pala ako. Ikaw. Dati akala ko laban lang to ng isang tao. Pero ngayon alam kong hindi na ako nag-iisa. Oo, Gavin. Hindi ka na nag-iisa. Dahan-dahang inilapit ni Gavin ang mukha sa kanya. At ikaw din, hindi ka na nag-iisa. Napapikit si Thea nang maramdaman ng banayad na halik sa noo niya. At sa gabing yon, pareho nilang alam. Ang kwento nilang nagsimula sa panlilinlang na uwi sa isang pag-ibig na totoo. Lumipas ang ilang buwan, magkasama na sila sa bahay. Maagang umuwi si Gavin, may dalang plastic bag na paboritong snack ni Thea. Pagpasok niya sa bahay, tahimik ang paligid. Wala ang ingay ng TV o kahit ang tunog ng paghahanda ng hapunan. Thea? Tawag niya. Habang inaalis ng sapatos, walang sumagot. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa sala. Hindi niya makita si Thea hanggang sa makaisip siya na isang kalokohan. Thea! Thea! Nawawala si Baby Banban. Mula sa kusina, lumabas si Thea nakasuot ng apron halatang nagluluto. Ano na naman yung sinisigaw mo dyan? Nilapitan siya ni Gavin. Hawak ang dibdib na parang may matinding problema. Huli kitang nakita kasama si Banban. Nasaan siya? Ano ka ba, Gavin? Napairap si Thea. Pero nagpatuloy si Gavin, kunwari desperado. Hinanap ko siya buong araw. Hindi ako makakatulog kung di ko siya makikita. Baka may kumuha sa kanya, baka iniwan mo siya sa kung saan. Muling napairap si Thea. Pero kita niya ang pilit na pagpipigil nito ng tawa. Hanapin mo sa kwarto. Mabilis na umakyat si Gavin. Pagbukas ng pinto ng kwarto, doon niya nakita si Baby Banban. Nakasandal sa una ni Thea. Nakapulupot sa kumot na parang may sarili tong buhay. Dahan-dahan niya itong pinulot. Sabay tinignan si Thea na sumunod sa kanya. O ano? Tingnan mo siya, Thea, oh. Kawawa siya. Iniwan mo lang siya mag-isa. Gavin, stuffed toy yan. Hindi siya nag-iisa. Pero umiling si Gavin. Kahit stuffed toy siya, hindi ibig sabihin na hindi siya nakakaramdam ng lungkot. Nararamdaman niya rin ang pagiging mag-isa, no? Baby ko siya, Thea. Anak natin siya. Umigil ka na nga, sira ulo ka kung ano-ano sinasabi mo. Hirap din pala magpanggap na baliw na taong grasa, no? Buti kinaya mo. Shut up, Gavin. Huwag mo na kasi ipaalala yan. Hindi na ako makapaghintay na ikwento sa mga anak natin kung paano ka nagpanggap na baliw sa harap ko. Napailing na lang si Thea, pero hindi na maitago ang ngiti sa labi. Gavin, seryoso ka ba ikukwento mo yun sa mga anak natin? Oo naman. Lumapit si Gavin sa kanya at hinawakan siya sa bewang at hinila palapit. Tumahimik si Thea saglit. Ang biruan nila unti-unting naglaho, napalitan ng isang tahimik na sandali ng pag-unawa. Hinawakan niya ang kamay ni Gavin, dinala ito sa kama, naupo sila, magkatabi habang nakatingin sa stuffed toy na hawak ni Gavin. Gavin, handa ka na ba? Para saan? Nag-aalangan si Thea pero hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Gavin. Para sa totoong Baby Banban. Napakurap si Gavin, tumingin siya kay Thea. Halatang hindi agad naintindihan ang sinabi nito.
Wait, ano ibig mo sabihin? Huminga ng malalim ang babae. Bago marahang kinuha ang kamay ni Gavin, ipinatong to sa tiyan niya. I'm pregnant, Gavin. Thea, seryoso ka? Kanina umaga ko lang nalaman. Gusto kong sabihin agad sa'yo pero ewan ko, natakot akong magulat ka masyado. Ilang segundo ring hindi nakapagsalita si Gavin. Tinitigan lang niya si Thea pagkatapos dahan-dahang bumaba ang tingin niya sa kamay niyang nakapatong sa tiyan nito. May baby tayo? Tumango ulit si Thea. Hindi mapigilan ang pagngiti. At sa isang iglap, hinila siya ni Gavin papunta sa yakap nito. Mahigpit. Mainit, punong-puno ng emosyon. Thea, mahal na mahal kita. Bulong ni Gavin. Ramdam ang panginginig ng boses niya. Napangiti si Thea, hinahaplos ang likod nito. Alam ko. Gumalaw si Gavin, bahagyang lumayo para tignan siya sa mata. Akala ko hindi pa ako handa, pero ngayon sigurado na ako. Handa na ako maging tatay. Talaga? Oo naman. Thea, kung kinaya nating dalawa ang lahat ng pinagdaanan natin, paano pa kaya to? Hindi ko alam kung paano ako magiging perpektong tatay, pero sisiguraduhin kong magiging mabuti akong asawa at ama sa pamilya natin. Natawa si Thea sa kabila ng pagluha. Huwag kang mag-alala. Hindi rin naman ako sigurado kung paano maging perpektong nanay pero alam kong kaya natin to. Kasi magkasama tayo. Siyempre, hindi mo kailangan mag-isa. Nandito ako at ngayon magiging 3 na tayo. Hinalikan siya ni Gavin sa noo. Oo, magiging 3 na tayo. Tinignan ni Gavin ang stuffed toy nilang si Baby Banban at ngumiti. Mukhang magkakaroon na ng kapatid si Baby Banban ah. Mukhang gano'n na nga. Ano ipapangalan natin? Napaisip si Thea pagkatapos ay ngumiti. Paano kaya Banban Jr.? Tumawa si Gavin. Paano kung Baby Thea o Baby Gavin? Hindi, dapat cute pa rin para may connection kay Banban. Nagtawanan na lang sila sa palitan nila ng suhestyon. At sa araw na yon, sa isang simpleng tahanan kung saan nagsimula ang lahat ng laro, biruan at pagpapanggap, natagpuan nilang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Hindi perpekto, hindi laging tama, pero palaging totoo. At yun, ang meron sa pagitan ng mag-asawang Thea at Gavin. Sa kwentong nagsimula sa panlilinlang, nauwi sila sa katotohanang hindi nila kailangan lumaban ng mag-isa. Dahil minsan, ang pinakamagandang laban, yung may kasama kang handang ipaglaban, ka rin. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Yuriki Milieri, Veronica Briseño, Rosely Pilapil, Marianne Dacles, Edith Bagausian, Raquel Magno, Hasmin Tong, Jess de la Cuata, Gio Parangue, Lynn Claro, Merly Borgada, Vic Maren Ojedo, Merlin Bravo, Angeli Lariosa at Mavic Bautista. Maraming salamat po sa inyong lahat.